What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is September 28, 2025 and we are now looking sa graph ng PSEI and grabe no, nakaka-disappoint. Ang ganda-ganda na dito no, ano ba to, 1 week ago no, ganda-ganda na 1 week ago tas biglang ganyan no. Nakaka-disappoint talaga ang index natin no. Actually maraming pwedeng reason to diba? Nandiyan yung ongoing na kaguluhan sa politics natin, no? Feeling ko naka-apekto yon. Pwede ring may mga foreign investors na naman na nag-pull out. It's either nag-pull out or nag-take profit na, no? And siguro naging factor na rin yung pag-weekend ng Philippine peso versus sa dollar, no? Basta actually there's no point din no na alamin pa no yung dahilan nun kasi we can never predict the market, diba? Lagi naman natin sinasabi yan, pero ayun lang, nakaka-disappoint lang lagi, no? O nga pala guys, meron ba ditong mga pumunta no kailan ba yun, nung Sabado dun sa Call Financial Investor Summit, no? Kung pumunta kayo doon, nagkita ba tayo? Nako, malamang nakita nyo ako, hindi nyo lang alam na ako yon. Bali, gagawin ko nga rin pala ng separate video yun. I-discuss ko lang din doon yung mga, para sa mga hindi nakapunta, yung mga naging gist lang naman no? nung usapan or anong mga napag-usapan dun sa Investor Summit. Pero para sa akin parang parang bitin. Parang alam mo yon, hindi nagkaroon ng question and answer. Ang nagsalita lang talaga doon basically parang alam mo yung nanonood ba kayo ng mga talk show mga interview portion, no? Parang ganun lang. Hindi kami hindi nagkaroon ng boses yung mga investor kung ano yung gusto nilang itanong, Q&A, wala. So ayun lang, parang yun lang naman yung para sa akin hinanap ko na hindi ko nakita dun sa sa summit. Pero that's for another video, no? I-park na muna natin yan dyan. So with that being said, punta na tayo dun sa Excel file ko. So ayan, nandito na tayo sa Excel file ko. Nandito na tayo sa week number 101. Uy, parang Dalmatian lang, no? So it consists of from September 22, 2025 hanggang September 26, 2025. And money invested, wala pa dahil pupunuin pa natin tong 12,500. Alam nyo na-explain ko na yun dun sa mga previous video ko kung bakit may ganyan. Dividend received, naka-receive tayo ng dividendo sa Metro Bank, no? So nakakuha tayo na ng 486 pesos. So hindi na rin masama, di ba? And stocks that we bought LTG, DMCI, no? LTG, reason is na-reach niya na yung 10%, no? Ever since nung last na bili ko. So ayun, ganun lang naman ako. Pag tumaas ng 10%, bili. Pagka hindi tumaas, pagka sideways lang is park muna. Diyan ka muna, no? So ayun. And stocks that we sold, wala. And we have a total market value of 446,672.77. Actually, kung titingnan mo parang 2,400 or 300 plus lang yung bumaba, pero yung play kasi nito is tumaas to ng sagad nung parang Wednesday, Thursday, Friday yata. I think umabot to ng 453. So ayun, grabe yung bagsak, no? Pero ayun, kung titingnan mo weekly, naman. So parang halos 2,000 lang, no? 2,000 mahigit lang yung bumagsak, no? Pero ayun lang, nasabi ko lang na it goes up until 453,000 before. No, I think that's Thursday or Friday, no? Ay hindi, na yun? Gitna pala ng week yun, mga Tuesday, Wednesday or Thursday, something like that. So ayun. And we have one realized gain of 34,867.27 and we have total dividend na na-receive natin is 22,761.85. Ito na po yung total dividend na na-receive natin ever since nung nag-invest tayo. Nag-invest tayo ng
October 19, 2023, and we have total received dividend of 22,761.85, no? And total gain is 126,087.77 pesos, and in percentage we have 39.33%. Na sayang bumaba na siya sa sa 40%, no? So we have a total money invested that is 320,585. Napakatagal na natin nang hindi nagdadagdag ng pera, na pinakahuli nating dagdag week number 90 pa, and that is July, no? July 11, tama? July, no? So ayun lang, punta na tayo sa dividends given. So ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 5 na yung nakapagbigay sa atin, no, ng dividendo, and we're expecting tomorrow yung LTG, same sila ng value ng Metrobank, no, 486, and Costco and TAP is katapusan pa ng buwan. So ayun, we're expecting 3,248.19 pesos, no, sa buwan ng September. So with that being said, punta na tayo sa comparison ng ating portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Pinakahuli nating update is September 19, 2025, and last update natin is sa ngayon is September 26, 2025. That is nung Friday, no? So the day I'm recording this is September 28, 2025, and tomorrow is Monday na. So A-REIT mula 45.15 naging 43.45, grabe, ang laki ng binagsak. ATI 30.1 naging 31.1, wow, ganda, piso pala tinas. And Costco 6.97, 95 naging 7.29, wow, ang taas. Citicorp 3.7 naging 3.62 na lang siya. Actually itong Citicorp, guys, ito yung pinaka nagustuhan kong, what do you call this, presentation ba, or ano ba tawag doon, nung investor summit, no? Na-solidify talaga yung reason ko bakit ako nag-invest sa Citicorp, no? So di-discuss ko yun dun sa next video natin. So DMCI 11.28 naging 11 na lang siya, and PhilReIT 3.49 naging 3.4 na lang. Globe 15.55 naging 14.92 na lang. Keeper 2.54 naging 2.52 na lang. Grabe, dami bumagsak. And LTG 14.84 naging 15 pesos na. So ayun, sinasabi ko na tumaas yung LTG, no? Kaya ako napabili. And Metrobank 71.5 naging 69.4 na lang. Mega World 2.06 naging 2 pesos na lang. And plus 23.65 naging 25.35 na siya. And RFM 4.39 naging 4.4 na siya. And SCC is 35.05 naging 35 na lang siya. So mula total equity of 449,023.21 naging 446,672.77 na lang, no? And that is it for today's video, no? Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do like, comment, and subscribe. Feel free na rin na magtanong, no, kung meron kayong mga katanungan. If kaya kong sagutin, sasagutin ko. That is related on stocks and money, no, na experience ko na. And yun lamang po, maraming salamat. Paalam, JP out.